guys, oh. Meron na akong mananahi. Hindi ko na kailangan dalhin sa patahian yung uniforme ko. Magkano charge? Ha? Magkano charge mo sa akin? Eh, guard yung ginamit eh. Ano yan? Pang ano? Pang guide. Ayos ah. Diskarte ah. Sila naman. Kasi yung ano ko, yung bagong biling uniforme, usually nadala ko sa patahian. Pag masyado mahaba eh. Eh, siya nananahi. Kasi nga, marunong naman siya. Kaso baka mahal ang charge nito. Kano kaya? Baka mas mahal pa sa patahian. Mas mahal ba, nak? O, libre? Libre. Good morning, guys. Ganda ng weather ngayon. +5 lang. Ramdam mo na yung init ng araw. Nakakamiss yung gantong panahon. Tapos masikat ang araw. Ayun, oh. Pauwi na ako, guys. Papainit na lang na sasakyan. Pero maganda ang weather nga eh. Hindi masyadong malamig. +6 na lang ngayon, pero medyo windy. Kaya yan. Kabisihan, dapat mag-ano kung yun eh. Vlog habang ano eh. Kaya lang nag-declare ng outbreak. Kaya ano, dami may sakit. Yung train namin parang nasa 14 na. Kaya busy. Tapos may hindi malaman, may mga late na dumarating. Yung iba natatakot nang bumaba kasi nga baka mahawa. So nadadagdagan yung mga train namin. Tapos kanina kasagsagan ng kabisihan. Aksidente, nahiwa ko yung daliri ko. Yung rush ng prep. Tapos dumulas, medyo malalim. Yung kalaki hiwa. Non-stop ang dugo kaya nilinis na nila kanina. Hindi po pwede hindi. Kaya binalutan ng 2 Band-Aid tapos nilagyan nitong ano para safe talaga na walang mapupuntang dugo sa ano. Tapos yung ginamit ko chopping board, yung hinihiwa ko tapon lahat para siguradong malinis tsaka walang ano. So ginawa ng chef ko, pahinga ka muna, hayaan mo nang mag-flow ng maayos yung dugo. Kasi non-stop nga eh. Kahit nilagyan ng Band-Aid kanina kumakatas sa ano. Kumakatas yung dugo. Kaya pinagpahinga para umayos. So far naman okay na. Kaya lang ang kirot. Ang hirap pala ng ano, ng yung hinlalaki mo. Kasi ngayon ko lang nahiwa ng gusto tong dati makakat ako as in maliit lang. Ngayon yung pinakamalaki. Ang hirap kumilos kasi kada buhat mo para siyang yung pressure. Parang feeling mo bubuka ng bubuka. Sabi ko, lahat pala pagka yung hinlalaki mo ang wala, parang ang hirap pag hindi mo siya magamit ng maayos, hindi ka makagrab ng gusto. Tapos naghihiwa ako alalay kasi dapat pag naghiwa kasama to, diba? So dahan-dahan, pero so far naman nakasurvive. Kaya ayan, uwi na tayo. 2 more days, day off na uli, pero Thursday morning ako. So ayan, dumadami na ang sasakyan, makauwi na, okay na tong sasakyan, pwede na. Date ba yan? Dinner date. Dalawa lang kaming kakain. Ayan. Eh, galing lang kasi ng dalawa sa mall. Ayan, ang aming ulam. Monggo at saka daing na bangus. Laki naman, niluto mo lang. Eh, hindi ko naman lang na-dislerto ko kakain eh. Tumawag ako, diba? Sabi ko sana, kain ba kayo? Ako, papawin na po kami. Pagdating din na po kami kakain. Wala mo, kumain na sila ng ice cream or kung ano. Ayan. Ano yung nasa kamay mo? Sugat. Nakita ko nga sa kanila. Ang laki. Sugat eh. Na-disgrasya. Dali ang daliri ko. Hirap tuloy kumilos. Pag naghihiwa, alalay na ito kanina. Nag-washroom ako. Pagkuha ko ng tissue, tumama ito sa ay. Sabi ko, sakit. Update. Agos ang dugo sa lababo talaga eh. Dami. Hindi umihito. Niraran ko lang yung tubig. Dugo pa rin ng dugo. Ay, naman. Parte ng trabaho. Iingat kasi. Iingat. Bira naman ako mahiwa kaya lang. Nadali talaga na medyo malaki ngayon. Yeah. Guys. Nakakain na. Gininawa ko bigla. Lamig. Kaya sinod ko muna yung jacket ko. Mabago-bago kasi minsan sa tanghali mainit. Hindi naman ganun kainit. Pero Kami nga nagkakasakit na yun eh. Siguro biglang bagsak ang ano. Pero masarap yung weather kanina. Papasok eh +5, +6. Presko. Medyo malamig pa rin, di ba? Kaya lang pagdating ng gabi, biglang lamig. Kaya akala mo parang kang sisipon na hindi malaman. Tsaka usually naman kasi dito sa Calgary,
Tama. Dito sa Calgary, nagkakaroon pa lang ng pahabol ng mga snow. Meron pa, maaga pa kasi ano pa. February pa lang. March. Bibira pa yan ng March. Minsan, maabot pa April, April lang yan. Parang flurries na lang. Pero March usually may buhos pa yan. May buhos pa susunod yan. Ayun nga. Kami naman, siya na disgrasya siya sa Sabi ko nga, kung yung hawak ko nung kutsilyo mabigat, baka putol Ramdam ko sa ramdam ko sa buto Sobra. Kaya ginawa nung pagka hindi niya tinahe. Gusto nga sabi ni chef, patahin na natin. Ba't papatahin mo agad? Huwag mo na patahin. Sabi ko, okay lang naman ka. Sabi niya, hindi. Sabi niya, pahinga mo na. Ginawa niya. Nilinis niya. Kasi di tumitigil. Nalagay ko sa running water yung yung sugat Kinuha niya yung kinuha nila yung first aid kit. Tapos kinuha niya yung paper towel. Tsaka niya piniga. Sabi niya, taas mo lang yan. Taas mo. Ito yung mga sa movie, pag may mga nababaril, apply pressure talaga. Pinisil niya ganon. Tapos, ang pagtanggal niya, sabay na niya ng wipes na may gamot. Tsaka niya binalot ng Band-Aid. Tsaka ako nagsuot ng ganito. Tsaka tataas mo. Tsaka sobrang Hindi, pinagpahinga niya ako muna Sabi niya, upo ka muna, magkapigaw. Minom ka ng juice, minom ka ng something. Sabi niya, upo ka muna. Natakot ka ba? Hindi. Papatakot na ako sa ganito lang. Ako pa. Akala nga nila kung lang Naghuhugas ako Tataka siguro sila, hindi ako bumabalik sa linya Ba, hindi huminto yung dugo. Puro dugo na yung lababo na maliit namin. Ka kasi. Parte na yan Usually naman, bihira talaga ako mahiwa. Mahiwa man ako kasi maliit lang. Pero kanina, hindi ko rin malaman. Yung outer layer ng sibuyas kasi madulas yun, di ba? Usually, tinatanggal ko yun. Hindi mo tinanggal. Kanina, hindi ko tinanggal. Hiniwa ako. Hiniwa mo na lang. Dumulas. Yun, diretso. Yung bago pang kutsilyo. Anong bago yung dala? Bigay ni Jermaine. Bigay ni Jermaine. Talim nun. Talim nun. Buti nga hindi ko siya na-den. Naihugot ko kagad na ganun. Pag ginanom sa papel nahihiwa Talim nun yung Japanese knife. Yun lang. Yun ang nangyari. Kaya buti nga hindi dumiretso talaga. Pero ramdam ko parang kinuryente yung sakit ng ulo ko parang biglang kumalat. Sa amin naman, kanina, nagkasagutan kami nung main painter namin. Kasi nga siyempre may edad na siya tapos yung mga diskarte niya gusto niya yun ang mangyari. Kahit na kasi nasa utak ko na yun pagpasok pa lang ng Monday raratrating ko tong week na to kasi ayaw magtrabaho ng weekend. Niraratrat ko talaga minsan. Usually pag magpipintura kami, naka-ready, magpe-paint kami tsaka naka-ready na mga 10 or 9:30 ganyan. Ngayon 7:30 pa lang naka-ready na. Dahil 6 pagdating ko pa lang minamadali ko na kagad Nakalabas na kagad yung mga napinturahan ng isang araw ganyan. Tapos na inspect na kanina parang nararamdaman ko na parang pinapatagal niya yung maninigarilyo siya. May gagawin siya, tapos babalik, maninigarilyo uli. Hirap naman, daming smoke break. Daming smoke break. Minsan, nakakapikon na rin kasi ikaw, nag-e-effort ka na mapabilis yung trabaho dahil nga ayoko nga pumasok ng weekend. Ganon din yung mga kasama ko, kaya lahat kami, pati sila Bo, may kilos din. Pag kumilos kasi ako na mabilis, yung dalawa kong kasama Pilipino, bibilis din. Pati si Melvin, hindi rin. Hindi kasi, syempre, di ba? Kumbaga, yung flow nung trabaho, tuloy-tuloy. Ginawa niya, palakad-lakad lang siya. Siya yung nagpalit ng mga barrel ng thinner, barrel ng pintura. Kami naman nag-aayos nga, nag-i-inspect kami, naglalabas ng mga tubo. Maya-maya, magpipintura na. Kasi naramdaman na rin nung bisor namin na parang pinapatagal niya Petics. Labas dito, labas doon. Mararamdaman mo pag may lumabas lumalamig So, pa naman painter dyan. Sabi ni James, yun na,
Pinturahan nyo na, okay na yung temperature. Di pininturahan namin. Yung palang pinalitan niya ng mga barrel, hindi niya nilagay yung yung pump. Kasi bubuksan mo yun, tapos lalagay mo yung pump para mag-circulate yung pintura o yung thinner sa barrel. Tataka kami, but ganun, hindi mag-balance yung yung ratio ng blue tsaka, yung base tsaka yung catalyst namin. Ganun, pagano nga. Di pinapatay ni James. Bubuksan, papatayin. Maya wala na kaming lumalabas na thinner. Yung pala, hindi nakasuksok yung yung pump do sa drum. Kapapalit nyo lang, di ba? Ano pa yun. Ang sama pa nun do sa kasama ko na yun, pag sasabihan siya, nag-iinit yung ulo. Yung parang nagdadabog siya. Ganun. Tawag nga namin doon dabog Kasi binabalibag talaga Nung minsan, gumagawa kami ng binalibag, sabi ko, pagbato niya nung hindi kangina, nung nakaraan pa. Pagbato niya nung wrench. Tumalbog, muntik na ako tama sa, gumanon sa ulo ko Sabi ko, next time pag tumama yan, you're gonna have a big problem, sabi ko ganun. Kasi talaga re-report ko siya safety yun Hindi dapat ganun Kasi sabi ko nga sa kanya etong wrench na to, wala tong utak. Wala yung utak. Tayo yung may utak, tayo yung gumagamit sa kanya. So wala siyang kasalanan, wala siyang buhay, tayo may buhay, tayong gumagawa. Ikaw yung nagkocontrol. I know, kaya ganun yung sa akin lagi. Sagot niya na, I know. Kasi sabi ko, lang yun common sense lang din kasi. Pag uminit ang ulo mo, wala na. Hindi mo na magagawa yan. Ako na tatapos. Mas mahirap naman gawin kung isang tao lang yung gagawa niyan. Walang tiga-hawak, walang tiga Kaya sabi ko, kung dalawa tayo, di mas mabilis. Yun nga, nagloko na. Tapos ginawa ni James, sabi, palitan mo na yan. Nagtatalo na kami. Tapos pag sinabihan din siya nung supervisor namin, kasi magkasing edad kami ni James di ba? I know, gaganin lang din niya. Ay sabi ko, walang mangyayari ka ako dito pag gano'n. Kailangan pagka, normal yung misa may nakakatasay na mas nakababata. Pero hindi ibig sabihin na alam mo lahat, di ba? Hindi kasi batayan ng ng pagiging matanda yung alam mo na lahat. Hindi. Kasi yung mga bata ngayon, lalo na yung mga generation ngayon, pag sinabi mong ganitong term o kaya sa computer o kaya sa mga ibang mga gadgets, kahit ako, sasabihin ko, hindi ko alam lahat yan Wala ako. Kaya si Jermaine, tatawagin ko. Kaya Jonas. Sila yung mga nag-fix yan. Sila yung mas nakakaalam. Pero dun sa pagtanggap mo ng bagay na pagkakamali mo. Dito sa pagkakamali, yung sasabihin mo na hindi mo alam. Mahirap. Kaya lang, yun ang totoo Kailangan tanggapin mo na sabihin mo sa kanila na hindi ko talaga alam Pero sa kanya, yung sagot niyang I don't know. Kasi ayaw niya lang gawin. I know yung sagot niya I know ba sagot I know. Gagawin lang lagi yan I know, pero palpak. Sabi ko nga, swerte to Kung ako yung Bisor? Kung ako yung bisor, yari yan lang talaga sa akin. Sabi ko, alam mo pala bakit mali pa rin yung ginawa mo. Kasi sobrang bait din ng bisor niyo. Mabait kasi masyado si James Hindi dati kasi nilang bisor, mahigpit talaga. Mahigpit yun. Hindi siya makakasagot nun. Tsaka hindi pa pwede yung Yossi siya ng Yossi. Tsaka minsan yung gano'n kung gaya nyo, di ba, gusto nyo nga wala nang pasok ng weekend. So, bibilisin nyo. Siya, parang pakialam ko dyan, basta ako. Kanina nga sabi ko, eto, usually, pag pinipinturahan natin, 4. Sabi nyo, bakit ka gagawin 4? Papahiraman ko sarili ko. 2 na lang, sabi gano'n. Hindi ba mas nakakapagod yung 2, tapos after nun, 2 ulit. Sabi ko, bakit 2? Pwede naman 4. Sabi niya, sige, gawin mo, ikaw magpintura. O sige, ako, magpalit tayo ng pwesto. Ano nga, di ba sabi nila, work smart, not harder. Ganun din kasi sasalang mo, lalabas mo, inspect mo, lahat gagawin mo doon sa 2. Imbis na isang salangan na lang, di ba? Baka gusto niya pumasok ng weekend. Ganun na nga. Gusto niya kasi magkaroon lagi ng overtime. Kasi pero pag nagbibigay naman ng overtime, ayaw niya naman. Yun ang problema.
Kami, pumapasok ako ng overtime kasi kailangan. Kailangan lang, hindi dun sa gusto kong magkapera o additional na pera. Dahil sa overtime. Gusto ko lang na matapos yung project namin ng maayos. Pero yung sasabihin mo, overtime ako kasi kailangan ko ng pera eh. Yeah. Pagod eh. Nakakapagod na rin eh. Tsaka yung tax natin, hindi biro. Napakalaki ng tax, lalo pag nag-overtime. Parang magkano lang ang mapupunta sa... Natawa nga ako kay Jonas noon, nagtatrabaho pa dyan sa Tim Horton eh. Di ba nakikita niya yung payslip ko na. Sabi niya, malaki pa doon sa sinasahod ko to. Yung tax sabi ko, ganun talaga eh. Wala eh. Ay, nako. Ganun pa man, syempre. Pag trabaho. Trabaho. Gampanan natin yung mga tungkulin natin sa trabaho. Binabayaran ka kasi nung nararapat na bayad para sa trabaho mo eh. Gawin mo rin yung nararapat na trabaho mo para doon sa boss mo o sa kumpanya. Correct. Kung laging ganun, laging maninigarilyo, laging nakakainis, di ba? Hindi lang siya yung naapektuhan, lahat kami naapektuhan doon, pati yung flow nung Ayun. Sumasagot pa si Google. Bakit? Oo. Weird Narinig niyo yung bigla nagsalita si Google. Usually yung mga napansin ko lang din, yung luma kong iPhone, nag-open siya talaga ng sarili niya internet. Hindi, pinaayos ko na kay Jermaine kabisado niya yun Yeah. Inaayos niya na dati yun Pero yun, si Google, si Siri? Si Google. Si Siri nasa taas So yun na nga, pag nasa trabaho tayo, syempre, gampanan natin yung mga responsibilidad natin sa trabaho kasi yun yung nagpo-provide para sa atin Kung yung nagbabayad, tayo nagpo-provide, pero ibig sabihin yun yung nagbabayad sa atin para ma-provide natin yung mabayaran natin yung mga bills natin, yung mga pangangailangan natin sa buhay. Kaya ayusin din natin, hindi yung ganun. Ano naman siya yung dati hindi naman ganun Kasi nga siguro mahigpit si Jamie nun. Ngayon kasi sumubra. Baliktad naman, kailan naman lumuwag sa kanya, tsaka naman siya naging gano'n. Dapat nga mas, okay. Hindi, nakikita niya kasi kaya niya yung si James Ako lang hindi niya doon. Hindi niya naman ako mapapalitan. Yun ang wag na wag natin lalagay sa isip natin na hindi tayo kaya palitan sa trabaho. Kasi lagi niya ganun. Sabi niya nga, maghanap na raw siya ng ibang trabaho kung laging ganito na lang. Sabi ko, ang laki naman ng Baydor Pwede naman Why? Sabi niya, ikaw papalit sa akin? Sabi ko, kahit hindi kita palitan, okay lang. Hindi ko kailangan ako ng ganyan trabaho. Kung may trabaho naman akong ginagawa kaya huwag natin iisipin na gano'n. Hindi tayo kaya palitan. Ang daling kumuha ng trabahador. Ang kumpanya, tatakbo yan kahit wala tayo. So, i-balance lang natin. Bigyan natin yung tama para sa trabaho. Pero syempre, balance lang. Tsaka matuto tayong sumagot. Lalo na sa mga ganun bagay. Kasi pag hindi tayo sumagot, may mga mas may edad sa amin na nagtatrabaho dun. Pag inaano sila yung sinisita sila or may mga pinagagawa sa kanila na kahit na ayaw nila, ginagawa pa rin nila o lang sila na oo. Yun yung mahirap sa ating mga karamihan sa atin na basta okay lang. Oo lang oo, pero deep inside ayaw mo. Wag kayong pumayag basta-basta kasi syempre kung alam niyo naman na nasa tama. Na hindi tama yung ginagawa nila or sinasabi nila sa inyo. Kasi may mga ganun talagang tao dito Hindi naman natin... Abusuhin ka Papakita, mas malakas ako sa'yo. Papakita nila talaga na under ka nila Pero kung alam mo naman kung ano yung kaya mo tsaka yung nagagawa mong trabaho. At yung ano pangalan nito? Yung part ka ng kumpanya na alam nilang productive ka. Tuloy-tuloy nyo lang yung ganong klase ng trabaho. Tama. Ay, nako. Mga ganyan namang mga problema sa trabaho. Ano naman yan? Come and go din naman yung mga yan. Hindi ko na lang din pinapansin. Minsan nasanay na rin ako Kaya lang, hindi ako pumapayag na sasabihin niya ng ganun. Di ako magpintura. Bakit ako magpipintura?
Ikaw magpintura kasi Ikaw ang main na. ikaw ang main painter eh. Ako, magiging painter lang ako pag wala ka. Baka gusto niya ng madaling trabaho, kaya siguro... Ganun na nga. Gusto niya, kikita siya na, sa sweldo siya ng ganun. Pero... Hindi hamak na mas mataas ang sahod niya sa'yo dahil siya ang main painter. Ano ako ikaw, tapos papalit kayo, ayos kumikita siya. Kaya nga nung kukuha na sana ako nung ano nun eh, na ngangamba rin siya eh. Parang ayaw din niya eh, no? Pero ako naman kasi, hindi naman doon sa ano, ayoko rin talaga nung matutok doon sa trabaho na yan. Kumbaga, mas lalaki ang responsibilidad. Lalaki responsibilidad mo nun, ganun, matatali ka pa sa kanila. At least ngayon, kahit pa paano, sabi ko nga, pag nakapag-vacation, sana makapag tingin-tingin ng ibang trabaho. Kaso mahirap eh. Hindi basta-basta eh. Lalo kung, syempre, nasanay ka ng ganun sa sahod mo. Ay, yun lang. Yun yung kalaban mo yung sarili mo. Kaya sabi sa kanya, huwag mong isipin yun. Kung gusto mo talagang umalis o humanap ng ibang trabaho, gawin mo. Kasi kung magbe-base ka doon sa agatos ng sahod ko rito, sabi ko, hindi ka talaga makakaalis dyan. Ay, nako. Kailangan ko ng baklasin to at Okay. ano na yun. Yung sobrang higpit niya. Siguro pag tinanggal ko to, labasan ng dugo. Hindi naman siguro. Mahigpit yun. Namumuti na yun. Wala na napigil na yung ano. Nag-clot na yung ano nun. Yung pinaka sa may sugat. Makikita mo mamaya ito pag tinanggal. Ay, nako. Ilan naman guys, na-share lang naman namin sa inyo ang aming mga buhay-buhay sa trabaho. Disgrasya at saka aberya. Mga aberya. Hindi maiwasan yan. Parte ng ng trabaho. Kahit saan naman yan. Wag lang tayo mapipikon talaga na umabot sa ano. Saka huwag ka papatol basta ng mga gano'n na init ng ulo. Papatakboy mo agad yung init ng ulo mo. Kailangan cool lang. Sabi ko nga sa kanya, winarning ako siya. Sabi ko, pag tumama yung range na yan, sigurado magkakaproblema ka. Kasi, pag nireport mo sa safety, alangan naman sabihin ko, nahulog na rin sa ulo ko eh. Hindi na mapapalagpasin ng company yun, syempre. Lalo sa safety dito, maigpit sila eh. Kasi ako, member din ako ng OHS committee. Ay, naman. Kaya, yung mga ganyan, kahit nga ito nire-report yung mga ganito kahit simpleng sugat or ano. Mga near miss nga lang, di ba? Kasama nire-report yan sa committee. Kasama sa mga near miss. Para ma-prevent nila yung ano. Mapag-usapan sa next meeting ko anong dapat iwasan para hindi mangyari. Kaya aware tayo sa mga dapat at hindi dapat sa trabaho. Near miss. Literally near miss ako doon sa ano eh. Kangina nga, siya yung nakasiksik doon sa gilid ng ano habang inaayos namin. Katabi niya mga heater. Sabi niya, ang init dito. Nagdadabog pa rin siya. Tinatapon niya yung mga tornilyo maliliit. Sabi ko, hanggang nga dyan ka sa mga siksikan na nagdadabog ka pa rin. Sabi ko, ganun. At saka may rabi init ng ulo mo. Minsan disgrasya pa yun eh. Mura na mura eh. Imbis na mas mabilis matapos sa trabaho. Minsan, init ulo mo. Yan, kakadisgrasya pa. Minsan, naka-earplug na lang ako eh. Kasi, puro mura yung naririnig mo tapos sigaw siya na sigaw. Nakakarindi kaya yung kasama gano'n sa trabaho. Kaya lang, pag ako naka-earplug, tinatawag niya ako. Hindi mo siya marinig. Hindi ko na rin siya marinig. Bahala ka sa buhay mo. Tumahimik ka para magkaintindihan tayo. Ayun ako. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.